Hello guys! Another day, another vlog. Mag-customize tayo ng mudguard. So yun yung gagamitin natin materials. And okay, let's go! So ito guys, ang gagamitin nating materials. Yan. So it's a rubber sheets. Yan, so I think ginagamit to talaga sa sa truck. Yung mga mudguard din ng truck. Yan. Actually, as much as possible nga, ayoko maglagay talaga ng mudguard kasi ayoko ng itsura ng may mudguard eh. Especially yung mga malalaking mudguard na lumalagpas sa fender. Medyo na papangitan kasi ako sa ganung itsura. Kaya yun nga, as much as possible sana wala. Kaso, ang hirap lang talaga maglinis. Sobrang dumi. Sobrang yung mga putek, especially now na sobrang tag-ulan na talaga. Kaya ang mahirap maglinis. So, no choice. Pero gusto ko talaga yung walang ibang design. Kasi yung mga existing ngayon, yung mga nasa shop, may mga Jaws ba yun? Tapos may Raid. Actually, bukod sa mahal siya, ayoko din talaga ng design niya. Ayoko nung may mga design din, may mga bakal dito sa ilalim. Hindi ko talaga siya trip pag ganun. Hindi siya clean look. Kaya wala akong choice kundi naisip ko na lang na mag-customize ng sarili ko. So, pakita ko muna sa inyo kung gaano kakapal to ulit. Ayan o. Ganyan siya kakapal. Ayan, paano yan, pataas pa siya, ganun. So ito, hindi pa to yung kupal niya talaga. Ito pa, nasa taas. Kaya, diba? Yan, ganyan siya kakapal. Yan ang challenging dito. Kung kakayanin ko ba to. Okay? Sige. Let's start. Kailangan ko muna siyang sukatin. Yung yung mga common na sukat kasi is 14 by 19 ata yun. So yun yung pinakamalaki na mudguard or mud flaps na nakita ko. So yun na lang yung gagayahin natin, and then ipapattern ko na lang siya dito later para sa cutting ng mga edges. So yan guys, ito yung pattern. Yan yung pattern na ikakat ko. Yan, kita nyo ba? Yan, pag ganun siya, and then yan. Okay, so technically, yan, ito yun. Kasi sinabi ko kanina na at least 2 inches na gap dito. Tapos dito rin is more than 2 inches. Yan, so yan yung ano natin. So hindi ko na siya isasagad pa. Hindi ko na pala siya isasagad papunta dito. So i-ignore ko na yung dalawang bolt. So hanggang dito lang ha. Tapos ito yung bolt na gagamitin. Ito. Yan yung mga butas. Okay. Tapos ang gagawin ko dyan, yan, i-curve ko lang din to, parang ganyan. I-cut ko lang siyang ganyan. Yan. Okay. So ang challenge talaga dito is yung mag-cut kasi sobrang tigas na ito at makapal. Okay, sige. Let's go! So, yan na guys. Nakat ko na siya. So, syempre, hindi naman tayo professional. Hindi siya sakto dun sa guhit. Pero okay lang yan kasi tago naman yan eh. I mean, nasa loob yan. Ang importante itong part kasi ito, ano talaga siya, smooth yan. Saka ano talaga yan, meron siyang curve. Yan. So, ang gagawin ko na lang dyan, bukod sa bubutasan, syempre, gusto kong i-cut lang to ng ganito para hindi siya nakaganyan, hindi yung pointed. So gaganin ko siya, and also dito gaganunan ko rin ganyan. Yun. Okay. Sige, i-try na natin yung ginawa ko o yung kinostomize kong mudguard. So dito siya
So yan, kinabit ko lang recently pero hindi siya effective, kaya tingnan mo naman, ganun pa rin siya, maabot siya hanggang dun. So ang goal ko lang talaga is mapalitan to. So hopefully mag fit siya. At ang pinoproblema ko talaga is ito, kung enough ba to, kasi ang kapal nun eh. So anyway, let's try. So ilalapit ko lang yung si Tambay dun sa medyo malapit na parking area. Ayan, ito pala ang aking ride papunta dito sa parking area kung saan nakaparada si Tambay 2.0. So kasi medyo malayo talaga to eh. Ayan o, papunta pa kami doon, kaya nag-scooter pa ako. So lagi kong ginagamit to dito lang, pero pag lumalabas talaga ako ng malayo, yung scooter ko malaki ang ginagamit ko. So ito dito lang saka bumibili-bili. Yan, so yan. Okay, kunin na natin para matry na natin. Pero hindi natin pwedeng iwan ang aking scooter. Yan, lagay natin dito. Lagay natin to dito. Okay, dito tayo magpa-park sa medyo malapit. And actually nanggaling na ako sa medyo malayo pa na videohan. So dito na tayo sa spot na to. Lagi akong dito nagpa-park. And so dito kasi medyo malapit na siya sa mismong entrance ng condo namin. Kaya dito na lang. Ayan guys, so ganyan kalupit yung talsik ng putik sa labas ng gulong ko. Yan o, grabe, hanggang dun. Yan, ito yung ano, yung binili ko aftermarket. Medyo maliit lang talaga siya. Compare mo dito sa ginawa kong, ayan, ang kinostomize ko. Imagine, ang laki ng difference. Oh. Kita ba? Ayan, ganyan siya. For sure, hindi natatalsik yung putik na ito. So ayan na guys, mukhang successful, gumana. I mean, naikabit ko siya using ito lang. So mukhang matibay naman, no? Ayan, pero worry ko lang talaga baka biglang matanggal or biglang, ayan, pero matibay naman siya. Pero gusto ko siyang, since na pag mahangin, for sure ganyan yan, no? O maputik, gaganyan siya. Ito yung reason guys, so kaya kinat ko siya na naging L siya, di ba, pa L. Kasi pag ano kasi dito, di ba, pag square na ganyan, bukod sa nakakabigat pa siya, papasok for sure yung ano eh, yung putik dito, tapos may ipon siya dito kasi pag ganun eh, di ba? Kaya ang ginawa ko, kinat ko na lang talaga para mas malinis tingnan, hindi siya may ipon yung putik dito sa loob. Ayan, kasi dito ano na siya, oh, dulo na. So ang worry ko na lang talaga dito eh baka bumigay ito pag malakas ang hangin, kasi gaganyan yan eh, oh. No? Although mukhang matibay naman, siguro lalagyan ko siya ng support dito, tutornilyohan ko na lang dito, saka
Saka dito siguro. Tingnan natin yung offset niya. Oo, diba? Hastig. Ang haba. Ang haba niya, tapos ang haba niya, tapos labas na labas siya. Ang ganda. Ito yung sinabi ko, you know, kinerve ko siya na ganyan. So, ang ganda. Yung iba kasi nakikita ko ganyan siya, square, parang awkward, parang truck yung datingan, kaya linagyan ko siya ng ganyan, diba? Para mag-complement naman dito sa fender. And tapos yan, linagyan ko rin siya ng curve dito. Ginunting ko na lang yan. So ganyan siya. Ganda ng kinalabasan. Ayan o, astig. So ayan na guys, linagyan ko na lang ng tornilyo para lang suporta. Pero dapat may washer to eh, kaso problema wala akong makita washer. So temporarily, pang samantagalan. Pero pag nakita ko ng washer, lalagyan ko to ng washer. Saka to. Yung dito hindi ko malagyan kasi plastic din yung paglalagyan niya. So parang hindi, lambot lang. Kaya dito ko na lang siya nilagyan. Both sides yan. Meron na siya. Ito. So may washer lang talagang kulang. So at least ito support to, para ito hindi naman to bibigay basta-basta. Hindi siya pipitek. Dahil dito. So ito. So magiging talaga strong siya. Tapos yung dun sa dulo, mukhang strong naman. So kahit na malakas ang hangin, gaganyan siya. Papalakpak siyang ganyan. I think matibay naman. Ayan na siya guys. Yan na yung offset ng offset na tawag doon. Basta yung labas ng labas ng natin, mudguard. Mukhang sumobra-sobra na nga siya. Ayan, lagpas na siya. Pero I think okay naman. Hindi naman siya ganun ka obvious. Ayan, ang ganda ng kinalabasan. So mas maganda pa yung customize kaysa sa mga binibili, diba? Ayan, you know, imposible na magkaroon siya ng talsik dyan kasi ang lalim na ng niya, ang haba. Tapos dito labas na siya, diba? Astig. Ayan, sa malayo. Ayan, so ganyan siya sa malayo. Hindi siya awkward tingnan. Ayan o, ang ganda pa rin. Yun nga lang, hindi ko talaga pinapalitan tong isa kasi nga hindi ko nakikita yung need niya, kasi wala naman siyang tinatalsikan dito ng putik, kaya ayaw ko palitan. Actually as much as possible gusto ko stock lang talaga, kaso no choice lang talaga kasi dito talaga grabe yung putik. Pero anyway, tingnan natin sa malayo. So ganyan siya. Medyo awkward pala tong isa kasi nga hindi sila parehas. Tingnan natin sa gantong side. I think for me acceptable naman siya. Acceptable siya na ito lang ang may mud flaps or mud guard. Ayan astig na sa akin. Kabila. Ayan. So anyway guys, sabihin nyo na sa akin kung ano yung comment nyo dito. Okay lang ba yung ginawa kong customize na mud flaps or mud guard? Saka okay lang ba na yung itsura niya kahit wala yung likod? Yung likod kasi stock pa rin. So comment nga kayo guys, kasi kung pangit talaga siyang tingnan, gagawan ko rin yung kabila. Gagawan ko rin yung likod. Ayan ganyan yung itsura niya. Obvious ba? Obvious na magkaiba siya ng mud guard. Saka pangit ba? Ayan. Or hindi naman pangit. So comment below na lang guys. So yun lang. Thank you for watching guys. See you sa susunod nating vlog. Thank you. Bye.